Sa isang maliit na bayan, may nakatirang isang napakayamang lalaki na ang pangalan ay Don Victor. Kilala siya sa buong lugar, hindi lang dahil sa kanyang malaking mansyon at maraming negosyo, kundi dahil din sa kanyang pagiging mayabang at matapobre. Kapag may mahirap na lumalapit sa kanya para humingi ng tulong, lagi niyang sinasabi, "Lumayo kayo! Hindi ko problema ang kahirapan ninyo. Kung gusto ninyo ng pera, magtrabaho kayo." Dahil dito, halos lahat ng tao sa bayan ay takot at galit sa kanya. Isang araw may dumating na matandang babae sa kanyang bahay. Nakasuot ito ng lumang damit at may dalang maliit na basket. Kahit kaunting pagkain lang sana, mahinang sabi ng matanda. Napatingin si Don Victor sa kanya mula ulo hanggang paa. "Lumayas ka dito! Baka madumihan pa ang bakuran ko!" Sigaw niya habang pinapaalis ang matanda. Hindi umimik ang matanda. Tumingin lamang siya kay Don Victor ng matagal, saka nagsabi ng isang kakaibang salita. "Darating ang araw na ikaw mismo ang hihingi ng tulong sa mga taong minamaliit mo." Pagkatapos noon ay umalis na ang matanda. Hindi ito pinansin ni Don Victor. Natawa pa siya. "Mga walang kwentang pananakot," sabi niya. Pero kinagabihan may kakaibang nangyari. Habang natutulog si Don Victor, bigla siyang nagising dahil sa malakas na hangin sa loob ng kanyang kwarto. Nanginginig ang mga bintana kahit sarado ang mga ito. Pagtingin niya sa salamin, namutla siya sa takot. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagiging itim. Parang may mga ugat na gumagapang sa kanyang balat. Sumakit ang kanyang ulo at pakiramdam niya may kung anong mabigat na nakadagan sa kanyang katawan. Kinabukasan, hindi na siya makabangon. Tinawag niya ang pinakamagagaling na doktor sa lungsod. Isa-isa silang dumating at sinuri siya. Pero lahat sila iisa ang sinabi, "Wala kaming nakikitang sakit." Habang lumilipas ang mga araw, lalo siyang nanghihina. Ang kanyang mga kamay ay nangingitim at ang kanyang katawan ay parang unti-unting nauubos ang lakas. Isang matandang manggagamot sa bayan ang nagsabi sa kanyang katiwala, "Hindi ito sakit, mukhang nakulam siya." Nang marinig ito ni Don Victor, kinabahan siya. "Ano ang kailangan kong gawin?" tanong niya. Sumagot ang manggagamot, "Ang kulam na ito ay hindi basta mawawala. Ang tanging paraan ay tulungan ka ng mga taong nasaktan mo." Hindi makapaniwala si Don Victor. Ang mga taong minamaliit niya noon, sila na ngayon ang kailangan niyang lapitan. Pagkaraan ng ilang araw, wala na siyang ibang pagpipilian. Mahina siyang lumabas ng kanyang mansyon, nakasandal sa kanyang baston. Naglakad siya papunta sa maliit na baryo kung saan nakatira ang mga mahihirap na dati niyang tinataboy. Pagdating niya ron, nagulat ang mga tao. Si Don Victor, bulong ng mga tao. Lumapit siya sa isang matandang lalaki na minsan niyang pinaalis sa kanyang bakuran. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, yumuko siya. "Pasensya na, kailangan ko ng tulong ninyo," mahina niyang sabi. Tahimik ang mga tao, hindi sila makapaniwala sa naririnig nila. Isang babae ang nagsalita, "Noon tinawanan mo kami, bakit ka namin tutulungan ngayon?" Napayuko si Don Victor. "Tama kayo, masama akong tao. Minamaliit ko kayo dahil mayaman ako. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang pakiramdam ng walang tumutulong." Habang nagsasalita siya, napaluha siya. "Kung matutulungan ninyo ako, ipinapangako ko, magbabago ako." Nagtinginan ang mga tao sa isa't isa. Maya-maya, lumapit ang isang matandang babae mula sa likod ng mga tao. Ito ang babaeng pinalayas niya noon. "Naalala mo ba ako?" tanong nito. Napatingin si Don Victor at agad siyang namutla. "Oo, ikaw yung..." Ngumiti ang matanda. "Ang kulam na iyan ay hindi para patayin ka, para lang turuan ka ng leksyon." Lumapit ang matanda at hinawakan ang kanyang noo. "Kung tunay ang pagsisisi mo, mawawala ito." Tahimik ang buong baryo. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting nawala ang mga itim na marka sa kanyang balat. Bumalik ang lakas ng kanyang katawan. Napaluhod si Don Victor sa harap ng mga tao. "Maraming salamat. Hindi ko nakakalimutan ang araw na ito." Mula noon, nagbago ang kanyang buhay. Binuksan niya ang kanyang mansyon para gawing tuluyan ng mga nangangailangan. Nagbigay siya ng trabaho sa maraming mahihirap at tumulong sa pagpagawa ng paaralan at klinika sa bayan. At sa tuwing may lalapit sa kanya para humingi ng tulong, hindi na siya galit. Ngumiti na lamang siya at sasabihin, "Alam ko na ngayon, kahit gaano ka kayaman, darating ang araw na kakailanganin mo rin ang tulong ng iba." Wakas.